Okay, dumako na po tayo dito. Supreme Court, De La Rosa bid to force Remulla to release ICC warrant. Direject po ng Supreme Court ang petisyon ni Bato de la Rosa para po dito sa ICC warrant of arrest, hindi po nila natabla. So, kahit ano pong gawing pangingisay ni Torion, syempre si Torion gumagawa lang naman yan dahil nga kliyente niya to. Pero sa tutuusin po, invalid po yung logic nila. Paano invalid? Kasi po, given the fact na nandun na po si Digong, and wala pong ibang dapat gawin is papuntahin si Bato doon para po tulungan niya si Digong na panumpaan at i-deny nila na hindi po crime against humanity ang ginawa nila. So habang nagtatago po si Bato, lalo po napipindeho si Digong. 'Di ba? Habang po nagtatago si Bato, lalo po napipindeho si Digong. Ate, ngayong nga pong mare-revive ang pagbasa sa kanya bilang nasa sakdal, kailangan po talaga nasa tabi niya si Bato. Tandaan po natin, ipapa-elaborate ko lang sa inyo. Isipin niyo po to. Ihaharap po si Digong kay Las Cañas, Garma at Matubato. Ngayon, si Digong po, hindi niya na po yan maididepensa. Ang magiging papel po ni Bato ay siya po ang magiging witness ni Digong. Siya po ang magpapabulaanan dito po sa nangyaring crime against humanity. Sasabihin niya, hindi po kami yan. Wala po kaming intensyon na magdulot po ng malawakang patayan. Ginagawa lang po namin ang trabaho namin at hindi naman po namin inutos yang malawakang patayan. Yan po ang mga dahilan, di ba? Unahan na natin dahilan nila. So, if ever wala po si Digong do ay si Bato doon, paano na lang yan? Paano na lang po si Digong? Sino po ang magdidepensa at tatayong witness niya dito po sa ICC? Yun po ang malaking tanong na dapat po ay gawin po ni Bato. Bato, sa ayaw at sa gusto mo, puro kayabang, puro ka peking tapang, puro ka pabalat bunga, hayop ka, duwag ka naman. Hindi ko lang po talaga maintindihan sa mga to. Ang lakas pong magsipatay ng tao. Puti, kala mo naman death penalty ang hatol sa kanila dito sa ICC. Hindi naman death penalty. Ikukulong naman siya. Hindi naman death penalty yun. Takot na takot. Anak ng weting talaga, oh. Walang betlog to si Bato, eh. Anak ng weting, puro yabang, puro kuda. Make my day. O ngayon, nahanting ka na ng bangungot mo, hindi mo maharap-harap. Ginawa-gawa niyo yung patayan, ayaw niyo ngayong pangatawanan at sagutin. Kita niyo katarantaduhan niyo? Ngayon, nasan ka? Namumundo ka para kang tanga. Yan kasi sa bawat ginagawa nyo, ayan na yung karma parating sa inyo. Sa kawalang yaan na ginawa nyo sa Pilipino. Akala nyo, lahat ng bagay, maidadaan nyo sa karasan. Ngayon, nasan ka? Wala. Nga. Nagtago na. Sino pa rin nanalo? Si Trillanes. Pahamon-hamon ka pa. Hindi mo pwedeng i-set aside. Tanda mo, Bato. Hindi mo pwedeng i-set aside si Digong. Ikaw ang unang kasangkapan ni Digong para sa nangyaring crime against humanity. Pangalawa si Bongo. Wala kayong lusot dito. 'Di ba? At hindi mo masasabing pwedeng kidnapping tong kay Duterte na ipinipilit mo pa sa Supreme Court. Bakit mo ipipilit sa Supreme Court? Nandun na nga si Digong. Napaka-bobo naman ang logic na yon. Nandun na si Digong, sasabihin nyo, kidnapping? Ha? Sa lahat naman ng kidnapping, yung pang may dalaw. Ano logic yan? Sa lahat naman ng kidnapping, si Digong pa may dalaw na kidnapping. Anak ng butete naman tayo nito. Diba?
Ang kidnapping, walang dalaw yan, walang paalamanan yan. Kidnapping nga eh. Ibig sabihin, walang paalam, pwersahan, at talagang walang abiso. Eto na nadalaw yung kinidnap. Anong klaseng setup yun? Ha? Anong klaseng setup yun? Bato? Kidnapping nadadalaw? Nakikipag-sex kay Alpotera? Meron ba kidnapping gano'n? Nakikipag-sex pa? Anak ng butete, oh. Kaya sumuko ka na, Bato. Huwag ka magtago, nakakahiya ka. Sobrang nakakahiya ka naman. Oh. Ang angas-angas mo nung mga panahon noon. By the way, takot ka pa sa paputok, tumakbo ka pa. Ganon siya. Kitang-kita mo, hinagis yung paputok. Doon sa kasamaang pulis, niligtas agad ang sarili. Kaya pala, ganon ang ugali ngayon. Oh, at tandaan nyo, yung super lolo, yung pumutok, hinagis niya sa pulis, niligtas kagad sarili niya. Takot na takot. Oh, sino nakakatanda nun? Oh, ngayon, ganun pa rin ginagawa mo, nililigtas mo sarili mo. Kaya ka, ganyan pala mga Duterte senator. Bobo na, tanga pa. Oh. Ano? Labas! Yung mga matatapang, inaharap yan. Tingnan mo si Pangulong Bongbong Marcos. Wala siyang pakialam kahit sino masagasaan. O ngayon, tingnan mo yung executive secretary niya, sinibak. Si Pangandaban, sinibak niya. Para maano yung investigasyon. Hindi siya nangihinayang. Basta, hindi naman natin sinasabing guilty sila. Hindi po natin sinasabing guilty sila. Ang sinasabi natin, wala pong kampiyan. Ang sinasabi natin, trabaho, trabaho, trabaho. Yan ang Pangulo. Sila Duterte, nagkakampiyan na, bandang uli, nagkakawatak-watak. Diba? Ang BBM nyo, bilyon ninakaw, nakakaya, adik. Thank you. God bless you. Okay? Nabasa ko pa, wala naman palang kwenteng comment. Di ba? Dumako tayo susunod na topic. Ang lakas niyong magmura, kala niyo'y matapang, pero pag nahuli umiiyak sa tabi. Duwag, mga edukado raw pero walang diskarte, kaya binenta ang boto sa pangakong tae. Eto na po, bagong balita to. EDSA rally, may foreign funding. Aray ko! Yan na nga ba sinasabi ko? Ayan na nga ba sinasabi natin? Mga hindi lumalaban ng patas.